So pag-usapan na po natin ng diabetes, no? So yung mga simpleng paliwanag lang. Unang-una, ang sakit na diabetes ay namamana. Pero posible rin na wala kayong lahi na magkaroon ka rin. Ano yung mga posibleng dahilan bakit nagkaroon? Unang-una, pwede pong overweight. Kung kayo po'y overweight, nagiging tamad yung pancreas ninyo, ang laki-laki ng katawan nyo, nasusuplayan natin ng insulin, kaya bumibigay yung pancreas. Pangalawa, kung kayo po'y maaaring nagkaroon ng impeksyon sa pancreas, ang pancreas po tinatawag na lapay. Anong impeksyon? Pwedeng viral infection, pwedeng bacterial infection, o kaya nagkaroon kayo ng tumor mismo sa pancreas, nagloko ngayon yung production ng insulin. Pwede rin po na sobrang stress. Pag ang isang tao sobrang stress, yung inyong liver nahihirapan, nagpo-produce yan ng tinatawag na parang steroids, no? Cortisol. Itong cortisol na to, pag dumataas ang bilang sa inyong katawan, yung atay nyo humihina. At pag humina naman yung atay nyo, nangyayari, tumataas ang sugar. So posible magkaroon kayo ng endogenous hyperglycemia. Tumaas ang sugar, pero yung sugar na yun hindi dahil sa inyong kinain. Pero yung pangkaraniwan na dahilan talaga, may kinalaman sa maling pagkain. Halimbawa sa ngayon, ang panahon ngayon, medyo panay fast food kung mapapansin nyo. Halimbawa, kung may nakikinig po na may edad sa atin ngayon, lolo at lola, at sila ay nasa bahay, maaaring nag-iisa o silang dalawa lang, hindi mo naman aasahan na si lola ay magluluto pa yan o mamamalengke pa yan. Kadalasan, ang hinahanap na niyan, yung mga nabibili lang dyan sa plastic na ulam, o kaya yung mabibili mo dyan sa kanto. Ngayon, minsan nagmamadali, gusto natin mabilisan at mura, nandyan na po yung magbubukas ka na lang siguro ng mga noodles, yung mga instant noodles. Ako'y napunta po dito sa isang supermarket, dito sa may cash and carry, o kaya maski na saan ka pumuntang supermarket, mapapansin nyo po, no, ang instant noodles po, ang pinakamalaki yata na stante. Siguro kung titingnan nyo yung mga numero ng mga pinupuntahan yung supermarket, ang instant noodles po, ang pinakamarami. Iba-ibang brand. May China, may Vietnam, may Japanese, may Pilipino. Meron na ngayon pati mga spaghetti na instant. May palabok na instant. Ito po mga instant na to, hindi ko naman sinasabing masamang kainin, no? Pero kung napapadalas, medyo hindi na yata tama. Bakit po? Ano bang standard na kinakain natin mga Pilipino? Di ba kanin? Ang iba nga sa inyo, napansin ko kung mag-ulam konti, pero ang kanin napakarami. Ano naman ang iuulam natin sa hirap ng buhay? Di ba minsan instant noodles na lang. Ang ginagawa natin, magpapakulo ka ng tubig, bubuksan mo ngayon yung instant noodles, lalagyan mo ngayon ng tubig na kumukulo, tatakpan mo ng mga ilang minuto, maya-maya, ayos na, talo-talo na. Ang gagawin nyo ngayon, it's either lagyan mo ng kanin yung noodles o iuulam mo ngayon yung noodles. Pareho po yun nagawa sa complex carbohydrates na yan po pag nasobrahan, pwedeng tumaas ang inyong blood sugar. Siyempre, kontento ka na ba dun sa noodles? Kontento ka na ba sa kanin? Di siyempre, sasamahan mo ng panghimagas na konting isang boteng soft drinks para masarap, matamis. Lahat po yan, pag pinagsama-sama nyo, yan na po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng diabetes ang isang tao. Sinabayan pa ngayon ng modern technology. Ano po bang modern technology? Noong unang panahon, mga nakikinig na lolo at lola, pag may tawag ng telepono yan, ang telepono nasa baba, nandun siya sa second floor, bababa siya para sagutin yung telepono. O kaya pupuntahan mo. Hindi yung telepono ang lumalapit sa iyo. Ngayon po ang telepono, katabi na natin maski saan tayo pumunta. Tapos ang TV, di ba? Ngayon hindi. Pindot lang. Pati aircon. Sa katamaran ng Pilipino, pati electric fan, may remote control na rin po ngayon. Yung bunganga na lang ni Mrs. ang hindi na-remote. Nasingit pa yun, no? So, sa madaling salita, paupo-upo, tapos kumain, hihiga, manonood ng TV. Tapos ang TV nandun pa sa loob ng kwarto, dun sa higaan, hindi sa sala set. Kaya nakahiga. Kakatapos ng kumain, magpipipindot-pindot yan ng channels kung ano-ano, lilipat-lipat. Manonood pa ng telenovela yan. Tapos meron pang junk food na kasama o kaya naghahanap ng dessert. Ano naman ang dessert? Siyempre, kinakain nyo leche flan, buko salad, pandan, o kung ano-ano pang matatamis. Diba? Mga kakanin.
di doon pa lang patay na tayo. So doon pa lang patay na eh. Tapos tamad, hindi nag-exercise. Katuwiran, walang oras, walang panahon. Tigilan niyo po ako. Huwag niyo sabihin na walang oras, walang panahon. Ano ba yung 15 minutos, 30 minutos na nandiyan ka lang sa loob ng bahay, magmamamarcha-marcha ka lang dyan? Tinuro ko nga yung kahapon doon sa lecture. Yung mga nakikinig po, at maraming salamat muna sa lahat na nagpunta kahapon sa akin lecture dyan sa May Taguig. At ako'y tuwan-tuwa dahil may isang lola na siguro nasa edad 80 na yon, lumapit sa akin, sabi niya, "Doktor, ako'y natutuwang nakikinig sa kanta mo at ako'y maraming natutuhan at pagpalain ka ng Diyos." Yan po yung sinabi ni Lola sa akin na tuwan-tuwa po ako. At Lola, maraming salamat po. Alam niyo mga Lola, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga ho nagkaganito ko eh. Wala na. Ilang linggo na lang, tatanda na naman ako. Ganun pa rin. Walang pinagkaiba. So anyway, wag na natin pag-usapan yung love life ko, no? Pag-usapan natin yung diabetes. Ngayon, nandun na tayo sa maling pagkain. Di ang tatanungin dyan, Doc, diabetic na ako eh. Hindi na ako kumakain ng mga kanin, hindi na ako kumakain. Pero ang problema naman, di nag-exercise. So, nandyan na po yung tamad tayo. Ano ba namang exercise yung... tinuro ko kahapon, mahirap i-demonstrate dito dahil yung iba wala namang RHTB. Halimbawa, magmarcha ka lang. Kung masakit ang balakang at tuhod nyo, di umupo ka lang sa silya, magmarcha-marcha ka lang dyan ng 30 minutos na nakaupo. Kung kaya nyo naman tumayo, di magmarcha ka na nakatayo. Kung gusto nyo naman, di nyo kayang tumayo, di nyo kayang umupo, magmarcha ka na nakahiga. As long as gumagalaw kayo ng tuloy-tuloy. Kilos. Tapos yung tinuro ko kanina, yung mga empty bottled water, lagyan nyo ng buhangin. Gawin yung dumbbell. Kunwari, ikaw si Pacquiao, hawak mo yung 2 bote na may buhangin, kunwari, susuntok-suntok ka lang ng ganyan. Galaw-galaw ka lang ng konti, minsan nakakatulong na yun. Pagpawisan ng konti, malaking bagay po yun. Lakad. Ano ba naman yung 30 minutos na maglakad-lakad kayo? Hindi, tamad di. Yun naman ang problema sa inyo. Titigas ng ulo nyo eh. Hirap sa inyo eh. Lagi nakikinig, di naman sumusunod. So kung pwede lang, sige na naman, subukan nyo starting tomorrow. Total maganda na yung panahon ngayon. At binabati ko nga palang Pag-asa. Dahil nung Friday, sabi ni Chris Capulso, sabi ng Pag-asa, hindi uulan ng Sabado. Abay, naniwala ako. Pero nagpadala ako ng payong para sigurado. Pero hindi talaga umulan. So congratulations po sa Pag-asa. At least nagkaroon kami ng pag-asa sa inyo. So, ano ngayon yung dalawang klaseng diabetes? Number 1, yung tinatawag nating type 1. Number 2, type 2. Di ba? Dali tandaan, pag type 1, number 1. Pag number 2, type 2. Pag sinabing type 1, ito yung mga tao may diabetes sa murang edad. Kadalasan, pinanganak pa lang may diabetes na. O kaya below the age of 40. Ito po yung mga nangangailangan ng insulin. So ito po yung tinuturukan ng insulin habang buhay. Yan po ang sakit ng aking katukayo na si Gary Valenciano. Gary Valenciano, yan ang sakit niya. Sa edad na 16, nalaman na may diabetes siya. Pero kung titingnan nyo naman si Gary Valenciano, ang kisig. Kita nyo naman kung magsayaw. Kita nyo naman, ibig sabihin, maingat. Dahil hindi naman pwedeng may pansaksak ka lang ng insulin. Maski may pansaksak ka ng insulin, kung di ka nag-iingat sa dieta mo, hindi ka nag-exercise, wala rin mangyayari po. Dahil pataas ang dosage ng insulin mo hanggang lumabas na yung complication ng insulin. Ganyan na nangyayari. Ngayon, pag sinabing type 2, ito naman po yung mga nagkaroon ng diabetes na kadalasan lampas na sa edad na 40. So, mga 40 and above. So, halimbawa, tatanungin ko si Lola, Lola, ilang taon na po kayo nung nagkaroon kayo ng diabetes? Mga 50. Ayan, ibig sabihin yan, type 2. Pag sinabing type 2, hindi kailangan ng insulin. Ito yung mga nagkaroon ng diabetes sa edad na 40 pataas, na kadalasan ang dahilan, mahina lang ang paggawa ng insulin ng kanyang pancreas, o kaya may insulin pero hindi nagagamit ng epektibo ng kanyang katawan. So magkaibang ibig sabihin ng type 1 sa type 2, di ba? So pag sinabing type 1, ibig sabihin, yung pancreas mo o lapay mo hindi na gumagawa ng sapat na insulin, o kaya patay na. Wala nang ginagawa. Pero pag sinabing type 2, gumagana pa ang pancreas nyo, gumagawa pa ng insulin, pero tamad. Kailangan natin konting kiliti. Kilitiin natin para dumami ang production.
O kaya bigyan kita ng gamot para yung insulin na ginagawa mo tanggapin ng iyong katawan at magamit. So, ganun ang ibig sabihin. Ngayon, yung kinakain natin, pag nasa loob na ng ating sikmura, nako-convert yan into sugar. Ang tawag glucose. Tandaan nyo yung kinakain natin sa loob ng ating katawan, nagiging sugar. Ang tawag glucose. Itong glucose na to, dumidikit ngayon sa insulin yan para mapunta yan sa ating mga organs at magamit ng ating katawan bilang gasolina o enerhiya. So kung meron tayong kinain at nagpataas ng ating sugar, pero wala tayong insulin, hindi natin nagagamit yung kinain natin. So nangihina po kadalasan ng isang diabetic pag mataas ang sugar. Yan. Nangangayayat. Bakit nangangayayat? Kasi ang ginagamit niya as a source of energy, hindi po yung kanyang kinain, kung hindi ang kanyang mga taba sa katawan. Kaya ang isang diabetic nangangayayat. Sa unang nalaman nila na may diabetes sila, ang daing lang nila, Dok, bakit ganon? Kumakain naman ako pero nangangayayat ako. Magana naman ako kumain. Yan ay maaring senyales na mataas ang inyong blood sugar at ang inyong taba sa katawan ang ginagamit bilang energy instead na ang inyong kinakain. Ano pa ang pwedeng maramdaman? Ito po mga sasabihin ko na pwedeng maramdaman ay hindi naman natin pwedeng gawing basihan lamang. Kasi po, yung mga taong mataas ang sugar, maaring walang nararamdaman. By the time na meron na po silang maramdaman, ibig sabihin may komplikasyon na ang sakit na diabetes. So itong mga babanggitin ko ay maaring senyales o maaring ito na po ang indikasyon na meron na kayong komplikasyon. So ano po yon? Number 1, ihi ng ihi. Napansin mo, ihi ka ng ihi, katatapos mo lang umihi, wala pang 3 minutes, 5 minutes, ihi ka na naman. Pagbangon mo sa magdamag, dati 1-2 beses lang, ngayon kada oras tumatayo ka. Aba, pa-check natin ang blood sugar. Pero, hindi lahat ng ihi ay may diabetes. Kasi posible rin na malakas ka uminom ng tubig, malakas ka uminom ng kape, umiinom ka ng gamot na pampaihi na kadalasang binibigay sa mga matataas ang presyon. So, hindi natin pwedeng basihan yan. Ngunit, isa yan sa pwedeng senyales. So, dapat magpa-examine tayo ng dugo. Ano pa? Mabilis magutom. Katatapos lang kumain, mamaya, gutom na naman. Kasi sinasabi na, takaw-takaw mo naman, kakakain mo lang, gutom ka na naman. O kaya, uy, baka may bulati ka, kasi takaw mo eh. Hindi po, posible po yan na senyalis ng diabetes yan. Palaging natutuyo ang lalamunan. Kagigising mo lang, halos magdikit na yung ngalangala mo. Tuyong-tuyo ang lalamunan mo, halos mawalan ka ng boses sa katuyuan ng lalamunan mo. Tapos, uminom ka naman ng maraming tubig. Maya-maya, uhaw ka na naman. Pero hindi naman mainit ang panahon. Kasi posible naman na mauhaw tayo kung mainit ang panahon at matindi tayong pagpawisan. So, hindi rin basihan. Pero, posibleng senyalis din. Irritable. Dati ang bait-bait, ngayon ang sungit-sungit. Ba't ganyan si boss? Dati ang bait niyan, ngayon parang ang sungit-sungit. Posible na mataas ang blood sugar. Namamanhid, nangingimay. Parang tinutusok-tusok ng padibli ang kanyang palad at talampakan o anumang bahagi ng kanyang katawan. Nahihilo, palaging lutang, drowsy, parang nakainom ng mga gamot sa sipon. Lumalabo ang paningin, nagdodoble ang paningin. Dati naman maayos ang kanyang paningin. Hindi makabasa ng ordinaryong mga libro o kaya dyaryo. Dati maayos naman ang kanyang pagbabasa. Sa lalaki, pwede naman na hindi na tumatayo si chairman. Nagkaroon ng erectile dysfunction. Posible na yan ang isa sa komplikasyon o kaya senyales lamang na tumataas ang inyong blood sugar. May sugat na hindi agad-agad gumagaling, lalo na kung ito'y ginagamot nyo at hindi gumagaling. Napansin ni Mrs. Makati ang kanyang puwerta para may lumalabas na parang kesong puti na dinikdik na masangsang ang amoy. Discharge na tinatawag, vaginal discharge. Posible rin po na fungal infection yan na may kinalaman sa mataas na asukal sa dugo. So pupunta ka sa OB,
bibigyan ka ngayon ng gamot. O punta ka sa OB-gynecology. So ito, inumin mo tong gamot na to. Okay, saksakan kita ng suppository. Hindi gumagaling, pabalik-balik ang infeksyon. Yung pala may kinalaman sa diabetes. Pagkakaroon ng tuberculosis ay mataas kung ikaw ay may mataas na blood sugar. Kaya pag ang isang pasyente may TB o may spot sa baga, dapat magpa-examine ng kanyang dugo dahil pag mataas ang kanyang asukal sa dugo, mas lalong mahirap gamutin ang tuberculosis. At ganun din po ang pagkakaroon ng pigsa. Pigsa na pabalik-balik, paulit-ulit, palipat-lipat, patingnan din po ang inyong blood sugar. So kung titingnan nyo po, lahat ng pinag-usapan po natin ay mga posibleng senyales na mataas ang sugar. Pero, inuulit ko po, hindi lahat ng ihi ay posibleng may diabetes. Pero posible rin na meron. So dapat magpa-examine. Ang tanging gagawin nyo lang ay pumunta sa isang laboratorio at ang sasabihin nyo po ay kunang kayo ng FBS, Fasting Blood Sugar. Ang fasting blood sugar po, ibig sabihin, hindi kayo kumain sa loob ng mga 8 hanggang 10 oras. Kung kayo po ay lampas na po sa 12 oras na hindi kumain, huwag na kayo magpa-fasting blood sugar dahil hindi na po maganda ang resulta at hindi na po accurate. Dapat po sa loob lang ng 8 hanggang 10 oras na hindi kumain. Doon sa loob ng 8 hanggang 10 oras na hindi kumain, pwede naman po kayo uminom ng konting tubig, pamatid uhaw lang, pero hindi po tungga. Lagok-lagok lang. Pero hindi pwedeng kape, hindi pwedeng orange, hindi pwedeng gatas, hindi pwede yung mga chocolate drinks, at hindi rin pwedeng sumubo ng maski na anong pagkain, maski na magbabad ng candy, hindi po pwede. Tubig lang po na pangpatid uhaw. Pangalis lang ng tuyo ng lalamunan. May nagsasabi ng laboratorio na pwede daw kayong fasting na mga 16 hours o kaya 12, 14, 16 hours. Huwag po niyong sundin yon. Medtech po ako. Alam ko po yung sinasabi ko. 8 to 10 hours lang po. Yun ang pinaka-accurate. At huwag naman ninyo dadayain yung laboratorio dahil dinadayin nyo po yung sarili nyo. Lalo na po yung mga seaman na nakikinig po ngayon. Lalo na po yung may mga physical examination na mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang sugar. Doktor, ano pong pwede kong inumin para pag in-examine mababa yung sugar ko? Mali po yun. Dapat po ang gagawin natin, pag nagpa-examine tayo, ginagawa po natin yan para sa sarili natin, hindi lang para makaalis tayo at ma-approve ang ating physical medical examinations. Ano mga complications ng sakit na diabetes? Walang namamatay sa sakit na diabetes except pag may complications. Anong ang complication na pwedeng ikamatay? Heart attack, stroke, kidney failure. Yan yung 3 pwedeng ikamatay. Mamili na lang po kayo. Ano naman yung hindi nakakamatay? Diabetic retinopathy. Nabulag. Erectile dysfunction. Patay si Manoy. Infeksyon tulad ng putol ang paa. Putulin lang kung may mga bulok na paa. So ito mga binabanggit ko, huwag niyong